po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Panawagan sa ikakasal. Si Christian Engelson Nua na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Edison Nua at Elene Camagong, ay ikakasal kay Maria Cara Tony Ann Pizarro na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Omaraji Pizarro at Marianita Consemino. Si Ben S. Servito na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Julio Servito at Nieves Sapa, ay ikakasal kay Maria Teresa L. Romero na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Felixesimo Romero at Luz Biminda Lagarto. Gayon din si Aaron Stevenson Tiho na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Lai Chui Ho at King Siang ay ikakasal kay Nicole Andrea Oli na nakatira sa Quezon City, anak nila Michael Lee at Julie Ong. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Maraming salamat po. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni John Bernie Bangeles para sa kanyang kaarawan. Ganon din sila Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Esther Javier, Rieli, Camille, Matthew at Florentina San Jose. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quesmundo, Lisa Lago, Enrico Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Ofelia Gonzalez, Nancy San Jose, Bernardo and Carlota Bernardino, at Caroliba Patolot. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yopanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Maria Teres Dino, Nora Horado, Chris and Sasha Horado, Richard and Anthony Horado, Daphne de la Vega, Shelly Sabado, Ellen Bernardo, Maria Teres Dino at John Bernie Bangeles. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Chodora Cordova, Alicia, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito, Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fertades, Hilaria Taray, Josephine Valdesimo, Jeronimo de los Santos, Francisco, Gregorio, Asuncion, Mariano, Julian, Mauricio, Lizelle Azul, Jerlyn Henato Rojas, Basilisa, Federico, Lolita, Monico, Narciso, Rosemary, Alma, Julie, Marita Villanueva, Lorenzo Serafica, Corazon Sanico, Damian, Alejandro Demetria, Princepe, Pedro, Reynaldo, Felipe, Ronita, Ramon, Leonila Cantos, Gualberto, Gilbert and Abraham Delano, Lando at Nonoy.
At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat. Magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapili. Mapagdirong na Diyos natin. Magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, Kristo sumilay na. Spiritong ating gabay, kahulugan at pag-asa, magmamahal ang biyaya. Magsiawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, Kristo sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, Kristo sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo at ngayon po ay Basic Ecclesial Community Sunday. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelita bilang natatangi at walang katulad, ngunit malapit sa kanyang bayan. Hinihikayat ni Moises ang bayan na maging tapat sa Panginoon at tuparin ng kanyang mga utos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagana. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririki, ang buong daigdig
at kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babayaan, sila ay mamatay kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Magpalad ang ibinukod, laban sa hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo naming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa'y sa'yo nasasalit. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Ipinaalala sa atin ni San Pablo na kumikilos at ang tatlong persona ng Santatlo sa ating kaligtasan. Nagiging mga anak tayo ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo sa Espiritong nagbibigay sigla sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
Dakila ang amang mahal, Anak Espiritong banal, noon ngayon kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos. Sabay-sabay nga po tayong mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito yung pinakaunang dasal na naituro sa atin at nawa ay nalaman natin itong pananampalatayang ito. Sa musmos na kaisipan o kahit na wala pa tayong kamalayan, kung maalala po ninyo, tinuruan tayo ng ating mga magulang o kung sino mang mga nagbabantay sa atin na magdasal. At sinisimula ng pagdarasal, sabay-sabay nga ulit, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung iba tumanda na, pero hindi pa mabigkas ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Kung hindi man natin shortcut, ay wala lang, hindi natin lubusang maintindihan o ayaw nating intindihin. Ito ang pagkakakilanlan sa atin. Kumpara sa ibang mga relihiyon, ibang mga sekta, ito ang pagkakakilanlan. Kapag sinabing Katoliko yan, nag-aantanda yan ng krus. Ulit nga, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bahagi yan ng ating buhay, anumang oras, anumang araw. Anuman ang nangyayari sa atin, lagi tayong napapadasal at tayo ay nag-aantanda ng krus. Pag dumaan sa simbahan, magpapahayag tayo ng ating pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Bago kumain, saan man tayo maparoon, saan mang lugar, sa kantin man yan o sa loob ng bahay, nag-aantanda tayo ng krus.
Ito ang ating pananampalataya na hindi natin dapat ikahiya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mahiya. Pero ano nga ba ang dating nito sa atin ngayon? Kasi madalas po, napapansin ko ito, ang mga bata ngayon, pag tumungtong lang ng eskwelahan, doon lang matututong mag-antanda ng krus. Inaasahan kasi na dapat sa loob pa lang ng tahanan na ituturo na ito sa kanila. Kaya lang, bago pa matuto ang mga bata kung paano mag-antanda ng krus, mas magaling pa silang magbukas ng gadget. Ilan ba sa atin dito ang may naturuang mag-antanda ng krus na sinasabi natin, magdasal na muna. Paano mo nga tuturuan kung mismong ikaw na magulang ay hindi marunong mag-antanda ng krus? Kung hindi man marunong, sadyang ayaw mo o kaya hindi ka naniniwala dito. Tandaan mo po, Katoliko ka. At bilang Katoliko, ito ang ipinapakilala natin sa kanila. Kung paanong pinagbilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa ating pong ebanghelyo ngayon, ito ay isang misyon. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Huwag mong ikakahiya ito. Kapag kinahiya mo ang isa, ikinahiya mo ang Diyos. Iisang Diyos lang tayo mayroon. Isa lang. May tinatawag lang tayong persona na nagpapakilala sa atin sa kung paano yung pangangailangan natin sa sitwasyon natin. Meron tayong Diyos Ama, nagpakilala bilang Ama, nagpro-provide para sa atin, nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Meron tayong Diyos Anak na labis na nagmamahal sa atin. At hindi natin masusukat yon, hindi natin matatawaran ang kanyang pag-ibig sa atin. At mayroon tayong Diyos Espiritu Santo na patuloy na gumagabay, kabalikat natin sa anumang sitwasyon natin sa buhay. Kaya huwag niyong mamaliitin. Yung pag-aantanda ng krus, malaking bagay na yan. Kung hindi ka man makapagdasal ng mahaba o ng kung anumang mga dasal na madalas nating ginagamit, yung simpleng pag-aantanda ng krus ay isang malaking bagay na yan na magdudulot ng malaking bagay sa buhay natin. Pag-aantanda ng krus. Ulitin ko po, Nawa, sa mga susunod pa mga araw, huwag tayong maging tamad sa pag-aantanda ng krus. Huwag tayong magwalang bahala sa idudulot nito sa atin. Ulitin ko po, ang ating pananampalataya, iisa lang ang Diyos. Malinaw po, iisa lang ang Diyos. Pero ang Diyos na ito ay napakilala bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kumikilos bilang isa. Kaya modelo ng ating dapat na tinutularan tungo sa pagkakaisa. Sabay-sabay nga ulit, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli.
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa ating Facebook Live at ang lahat ng mga misang pasasalamat na tatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Tinapay at alak na ito,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tanay. O Jesus na naming mahal,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Do not let your hearts be troubled.
Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. I am beyond all anguish, all that. I'm risen to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your breath and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat.
Mga paanyaya, ngayon po ay ang ating taunang Flores de Maria o Sagalahan. Ang ating pong banal na misa ay sa ganap na ika-6 at ika-9 ng umaga at ika-5 naman ng hapon na susundan ng ating prosesyon kasama ng mga kandidata ng natatanging ina, prinsesa, prinsesita at prinsesito. Sa ika-31 ng Mayo, araw ng Biyernes, ay ang culmination activity at pagtatapos ng ating Mayflower Devotion. Tayo po ay magkakaroon ng Children's Mass sa ganap na ika-3 ng hapon. Bilang paghahanda sa pagdating ng relic ni San Nicolas de Tolentino, tayo po ay magkakaroon ng parish-wide formation sa ika-1 ng Hunyo, araw ng Sabado, pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat ng miyembro ng mga ministry, organization at parishioners na sama-samang alamin ng naging buhay at gawain ni San Nicolas de Tolentino bilang isang santo at patron ng ating distrito. Sa ika-2 ng Hunyo, araw ng Linggo, ay dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ni Kristo o Corpus Christi. Kaugnay nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 ng umaga na susundan ng prosesyon ng banal na sakramento at misa sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Sa ika-3 ng Hunyo, araw ng Lunes, pagkatapos ng misa sa ika-6 ng gabi, ay ating ipoprosesyon papuntang Barangay 275 ang imahe ni San Nicolas de Tolentino. Ito po ang hudyat ng pagsisimula ng 9 na gabing misa sa bawat barangay na nasasakupan ng ating parokya bilang paghahanda sa pagdating ng relic ni San Nicolas. Sa ika-4 hanggang ika-12 ng Hunyo ay ang ating BEC Mass sa bawat barangay na nasasakupan ng ating parokya. Tayo po ay magkakaroon ng maikling katesismo tungkol sa buhay ni San Nicolas. Sa ika-5 ng hapon na susundan ng banal na misa at prosesyon patungo sa susunod na barangay. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pamalagiin mo kaming matapat sa pagsisikap mabuhay sa diwa ng ipinagdiwang na paghahain ng katapusan na nagpapanibago sa aming pag-iral, upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na mag-aakay sa amin sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Bawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya. Magpasalamat sa Kanya, sa mabuti na balita. Bawit ng sama-sama, magpasalamat